Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinasabi ko sa inyo sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa sa Kanya." Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, isang magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes sa ikadalawang linggo sa panahon ng pagdating o Adbyento. At nung linggo, narinig natin ang katauhan ni San Juan Bautista na nagpapahayag na pagsisihan at paligdan ang ating mga kasalanan at ipinakilala din na siya ay kung ano ang kanyang pananamit, kung ano ang kanyang kinakain. No? Sabi, pulot-pukyutan ang kanyang pagkain at damit o balat ng kamelyo ang kanya pong isinusuot kumpara sa mga kasuotan noon, no? Na magagara na lahat minsan nakabase doon sa kanilang yung tela, no? Talagang depende sa tela yung masasabing ito ay mayaman, ito ay mahikaya o may katayuan sa lipunan. Pero ngayon, ipinapahayag naman sa ating ebanghelyo na sinasabing wala nang hihigit pang na lumitaw na kaysa dakila kay Juan Bautista. Sa paningin ng mga tao, siyempre yung itsura, no? Yung itsura ay mababa si San Juan Bautista. Pero sa ipinapakilala sa atin ng Jesus, wala nang hihigit pang pinakadakila kay San Juan Bautista na nabubuhay o nabuhay sa mundong ito. Pero kung si San Juan Bautista ang pinakadakila na, pero doon sa langit, ang sabing yung pinaghaharian o yung pinakaaba na pinaghaharian ng Diyos ay dakila sa Kanya. So magandang mapagnilayan natin yung puntong ito na yung greatness na tinatawag na minsan nauwi tayo doon sa pagiging yung self-entitlement natin. Diba, no? Iyan ang isang nagiging malaking attitude problem sa lipunan natin ngayon. Na gustong-gusto nating maipakilala ang ating mga sarili na pinakamagaling. Isa titingnan natin, ipinagyayabang natin kung anong title meron tayo, kung meron na tayo sa dulo ng ating pangalan, at kung ano ang naging posisyon natin, kung kaya't nakakalimutan natin yung magpakumbaba. Lagi nating itinataas ang ating sarili at lumalabas na nang mamata at nang mamaliit tayo ng ibang tao. At kung sinusuri natin o kumbaga pinakikitunguhan natin ang bawat isa, depende sa kung sino ba ang branded ang damit, ang bag, ang kagamitan, kumpara sa sino ba ang mga naka-t-shirt lang, sino ba ang naka-tsinelas. Minsan ganyan, no? Ang pakikitungo natin sa ating kapwa depende sa kanyang pananamit. So, kung sa tingin natin mayaman ito, kung sa tingin natin
may posisyon ito sa lipunan, itatrato talaga natin ito ng kagalang-galang. At makikipag-close tayo para, umbaga, na-associate tayo doon sa magagaling. Pero yun nga po, no, sa mga napapanood natin, mga nababasa natin, yung mga taong ang tingin sa sarili, sila ay magagaling, malalakas, sila yung kadalasang nahuhulog sa bitag na manlait ng kapwa. Sila yung mga nagdidemand ng respeto, paggalang, pero sila yung hindi marunong magbigay nito sa kanilang kapwa. Kaya sana po, no, sa ating paghahanda sa panahon ng Adbento, yung masuri natin yung ating mga sarili, ano nga bang nagiging pag-uugali natin sa ating kapwa, matapos nating matanggap ang mga biyaya na mayroon tayo. Ito ba ay nagdadala sa atin sa kayabangan o ito ay nagdadala sa atin sa kapakumbabaan? Sana hintayin nating iangat tayo o purihin tayo ng tao. Huwag natin pangunahan na purihin natin maging tayo sa sarili natin ang pumupuri sa ating pong mga achievement. So, manatili tayong mapagpakumbaba kung anuman at kahit anuman ang marating natin sa buhay. Dahil sa mata ng Diyos, tayo pong lahat ay alipin na dapat tumutupad ng kanyang mga alituntunin. Amen.